Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces mula December 1 to 7, 2024? Pwedeng nangyayari na to. O mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung panonoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Basta kasi yung kamay ko eh. Hindi ko mahawakan agad itong deck. Anyways, magsimula na tayo. Double 7 oh. Oh. Well, maraming senaryo. Una, may mga pamilyado. Whether kayo mismo to o someone na kapamilya nyo o malapit sa buhay nyo na pamilyado ay makikasal na, ma-engage sa week na to. Yung una. Kasi may mga taong may pamilya na lahat-lahat kulang na lang ay kasal. So whether ma-engage o mapag-usapan ng tungkol dito sa week na to. Tungkol sa marriage, engagement, gano'n. Yun yung una. Pangalawa, pamilyado ulit to eh, o relative, o kapitbahay. Na para bang mag-uusap sila, aalis daw sila, may pupuntahan. Ang ending, hindi natuloy. OMG. Kasi nagbago yung isip, bago-bago isip ng isa, ayan, nag-away sila. So, ganun. So, again, basta family to eh, family card to eh. Kapamilya, ano ba yun? Yung relative, biological. Yung parents, siblings, iba pa yung angkan, cousin, di ba? Tita, tito. Kadugo na lang siguro. O, kapitbahay. Basta, yun yun eh. Sila yung parang nag-uusap tungkol sa pag-alis eh. Parang may plano silang malis. Tapos, ang ending nga, di natuloy. Siguro dahil mag-aaway sila o tinamad siguro, natulog na doon yung pusa. Tinamad, tinanghali ng gising, nagbago isip, ayun, nag-away sila. Pwede rin nag-away muna. Kaya ang ending, hindi na sure kung matutuloy pa ba itong gala na sinasabi ko nga. Pero ang weird lang nito. Dapat ano to eh, bangka. Pero ang cute to. O, diba? Naging ano to, parang karton. Tapos dumaan sa bridge. Ay, yung tubig. Ang galing eh. Creative talaga ng mga tao. Anyways. Yun yung pangalawa. May pangatlo pa ba to? Nakalimutan ko na yung mga mga naisip.
Actually, yung pangatlo, so eto, pangatlo pa tayo. May someone dito na parang nagbabagong buhay na. Sabihin natin open na sa topic na new relationship. Pero applicable lang to sa mga single na pamilyado, single mom, single dad na para bang may mga tao na ayaw siyang ma-in love ulit. Na eto siya, naguluhan siya. May mga taong oppose sa nagugustuhan niya o may mga taong oppose sa idea na magmahal siya ulit. So, pamilyado, pwedeng byuda, byudo, single mom, single dad, whether relative niya to o sarili niyang anak. Basta may mga nag-oppose sa idea nung someone dito. Tapos ang ending, ito siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Marami siyang naiisip, naging absent-minded na lang, gano'n. Lagi siya nagmumuni-muni. Yun yung pangatlo. Anyways, wala na akong maisip na pang-apat. Wait. Don't stop. Wait. Di ba? Parang teka lang. Huwag kang gumalaw. Kasi ito naman. Huwag ka tumigil. Ano? Anyway. Yeah. That's ito. Kaya to. Wait. Ano to? Baliktad na. 7 of Swords. Baliktad sila lahat actually. Knight of Swords, baliktad din. 3 of Pentacles. Ano nangyari? So, ang dating resign siguro to. Nakakaaway yung ka-workmate, na parang, wait, ayun nga. Huwag ka tumigil sa pagtatrabaho, huwag ka mag-resign. Pag-isipan mo ulit ang tungkol dito sa opportunity na meron ka. Kasi kapag nag-resign ka, edi missed opportunity na, di ba? O sabihin natin, ito kasi halimbawa ka-workmate to. May mga taong ayaw sa iba sa inyo na may mga sinasabi silang masasakit. Gossip, ganun. O sarcasm, o joke. May criticism, ganun. May mga sinasabi itong mga to. Sa iba sa inyo, probably ka-workmate nga. Na yun yung sinasabi dito na kung ganito yung nangyayari, may bullying sa workplace, whether kayo mismo to o ito yung experience ng someone na malapit sa inyo. At mag-open up sila tungkol dito. Wag mo nang mag-resign. Hindi pa panahon.
Na para bang pag-isipan mo muna maigi bago mag-resign. Siguro magkaroon muna ng backup plan. Pag magpadalos-dalos kasi mahirap maghanap ng work, lalo sa panahon ngayon. So maganda kung mag-resign kapag meron ng kapalit, di ba? Kasi mag-resign tapos mag-a-apply ka ulit. Ang hirap nga eh. May mga kakilala ko, lisensyado pa. Kaya nahirapan nga rin silang maghanap ng work. Nahirapan pa rin. May iba nga matalino na. Hirapan pa rin. Kasi nga, maraming factors ang pwede maka-apekto sa paghahanap ng work. Bukod sa, siguro, nagtitipid yung kumpanya, kaya wala masyadong employee o palakasan system. Kailangan backer, kaya mahirap nga. Mahirap mag-work, maghanap ng work. Okay. May iba naman na gusto, kailangan pleasing personality in a way na please talaga yung itsura mo. May iba kasi na ang tinatanggap na employee ay maganda, gwapo, yun lang. Diba? Medyo may pagka-judgmental. Kaya maraming factors nga na pwedeng makapekto sa hiring ng employee. Sa ibang bansa nga, may nabalitaan ako. Ayaw nila ng Gen Z. Basta Gen Z, ayaw nilang tumanggap ng employee na gano'n. Kaloka, di ba? O sa ibang bansa yun eh. Nalimutan ko lang kung lugar yun. Pero nakita ko lang somewhere, napanood ko lang na yun nga, yung HR. Ayaw niya sa Gen Z. So maraming dahilan. OMG. So ganon. Kaya maganda kung pag-isipan mo na maigi bago mag-resign. Okay? Kung sakali lang na mapunta kayo sa ganitong sitwasyon, mabuisit kayo sa ka-workmate. Illusion. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Well, sa case na to, baka ma-fall in love ang iba sa inyo sa maling tao. Illusion kasi. Akala, yun na yung true soulmate. O true soul connection. True soulmate. Tapos mali pala. Sa bagay, mahirap nga kasi malaman kung soulmate ba yung darating sa buhay natin. O fate lang. O karmic connection. Sobrang hirap malaman. Kailangan na matinding discernment. Investigation. Ganyan. Kasi, mahirap ma-fall in love sa maling tao. Lalo na kung abusive. User. As in, evil na tao. Yung kaloka, di ba? Kaya marami sa ngayon na maraming single na nag-choose na lang maging single na lang for life. Forever. Dahil sa negative experience. Tulad nito, illusion. So, malaki chance na ang tatamaan nito ay single. Huwag naman sana sa in relationship kasi grabe rin naman. Kasi nangyayari din yan sa totoong buhay na in relationship na napapol pa sa iba. Na yun nga, akala mas better tong new person kaysa sa old. So, sa ending, nag-regret. So, again, pag fall in love to in general, mistake o mistaking. So, baka magkamali ng pagpili o desisyon. Beware. Okay? So, again, kailangan niya ng matinding discernment, judgment, investigation, saka consistency. Dapat tumingin din sa body language. Yung consistency ng sinasabi niya, saka ng action. Minsan magkaiba kasi yan. Iba yung pinapakita sa galaw.
Tapos may mga tao rin na prone sa lying. So, sa panahon ngayon, dapat kilalanin talaga ng matagal na panahon ng isang tao. Kasi mahirap nga magkamali. Tapos ang ending, nasa huli na ang pagsisisi, di ba? So, mahirap. Mahirap magkamali ulit. OMG. Kamali ng pagpili. Dreams. Share your dreams together and encourage pala to. And encourage each other to make them a reality. Ito, para to sa mga in relationship. Kung kanina, single to. Pero grabe rin nga kung sasama pati yung in a relationship, ma-fall in love sa maling tao. Diyos ko. Pero ito, sa mga in a relationship lang to. Ayun nga, share daw ang dream. Magkasama. So, ibig sabihin, gumawa ng future magkasama, oh. Diba? Ganun naman talaga. Bumuo ng pangarap na magkasama at gawin itong realidad. So, again, para to sa mga in a relationship. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Oh, now.